Ito na po mga kabante, ang kapalag po tayo ngayong araw, ngayong umaga nito. Inaabangan. Oo, na makasama ang ating pong mga opisyal, ang ilang sa opisyal po ng Securities and Exchange Commission, ating pong mga kaibigan, kabante sa SEC, para mabigyan linaw po itong ating mga 5 araw na ating pinag-uusapan. Matapos tayong lapitan nga ng ilan sa mga seller ng isang dropshipping company na gusto malinawan kung ano yung mga gagawin nila. Kung paano sila, kung anong dapat gawin nila. No? Kung anong dapat nilang gawin ngayon para mabawi. O di naman kaya inaipit nilang pera. Pero bago yan, tawagin po natin ang ating bisita. Isang umabante at maaksyong umaga po, Attorney Philbert Catalino Flores. Live po kayo, sir. Attorney sa Action Abante, Dolan Castro po at Robert Tan. Good morning po, Attorney Philbert. Magandang umaga po, Sir Dolan at saka Sir Robert. Ayan, good morning po, Attorney. Maraming salamat po kami sa Action Abante at sa DWAR na pinagbigyan niyo po at ang aming kahilingan na makapanayan po kayo ngayong umaga pong ito. So, Attorney, marami po nagkatanong sa atin. Ito nga po, serye na po namin pinag-uusapan, 5 araw na po ito kasi po ang dami pong lumalapit sa amin, gustong malinawan kung ano po ba nangyari dito sa banggit natin itong dropshipping company nito na Sitaw. I understand ito po ay nagkaroon po ng order of revocation po ng lisensya ang ating SEC. Paano po ba ang nangyari dito, Attorney Philbert? Opo, ganito po nag-umpisa. Nung early this year po, nakatanggap kami ng mga ilang reklamo laban sa kumpanya na yan. Siyempre po, hindi naman kami kagad na titignan lang na gabasa namin doon. Nag-imbestiga po tayo, ating mga investigador, at doon po nakita namin mula sa posting nila, etc. at sa mga informasyon mula sa complainant na mukhang kumukuha sila ng investment na walang permit sa SEC. Nag-umpisa po kasi yan, 2 kumpanya po kasi yan eh. Yung isa ho ay yung New Sitaw Corporation na last year May po nag-umpisa, at yung isang OPC, yung Sitaw Information Technologies, yung person corporation siya. October 2022 naman po yun. So tinignan po namin, nung nakita po ng mga investigador natin na parang may mali sa ginagawa nilang business model nila, dinadalan po namin ng show cause ng March para po mag-explain. Di po ba? Para ilinawin niyo po sa amin kung ano pa yung business model niyo. Nakailang hearings po kami, hindi ko nila na-presenta po yung business model nila. Hindi nila napakita sa amin kung paano nila ibinibigay. Kasi kunyari hindi ba sa online shopping po, hindi ba kunyari, bibili, ang kausap po, yung seller talaga na siyang may-ari nung produkto. At yung online platform, yun lang po yung nagdidikit sa aming dalawa. Wala, siguro po, porsentuhan lang siya doon sa seller, ganun lang po yun. Dito po, ang nangyari po kasi, yung alleged seller, yung mag-aabono. Hindi yung buyer ang magbabayad. Hindi po ba? Dapat yung buyer, ito mag-aabono muna po si seller. So medyo, parang ang dating yun, mag-i-invest ka muna. Yun po yun. Kaya kung nakita namin na mali po yung style na yun kasi investment contract na po siya. At silang po ang may authority ng nagbigay ng permit pagka nag-o-offer ka na po ng investment. So yun po, sir. Attorney, follow up lang ko. Attorney Philbert, ano po ba ang nakarehistro sa inyo dito sa Sitaw? Ano po ba talaga yung kanilang inirehistro po sa inyong na kanilang negosyo? Okay, yung Sitaw Information Technologies OPC po, ang primary purpose is to operate, manage, and engage in business of data processing, web hosting, and related activities. Yan. Tapos nag-secondary sila, business of software development, trading, e-commerce, retail services. Parang more or less, yan yung paano lang siya, parang conduit lang siya, parang gano'n. Yung Sitaw Corporation naman, a company will engage, yun naman ang primary purpose niya is to engage in e-commerce, retail business. Wala tayong problema po doon, legit naman po yung business na yun. Mali lang po yung business model. Kasi yung tama.
Kaya po, ayaw na namin na dumami pa yung biktima. Kaya po, no cost and everything. So, nakailang hearings po kami dyan. Nagpapakita po yung lawyers. Yung Abril ho yan. Eventually ho na, hindi ho sila nagbigay. Ang binigay lang nila, contract of lease ng kanilang, doon sa kanilang opisina, na hindi na pinado. Wala pong list ng mga investor. Nasabi nila, hindi naman daw siya investment or kasi seller. Wala po. Tinitin din po namin, sir. Kasi, po kasi, ang nakalagay doon, pinasample namin paano nyo, para magiging seller. Maraming salamat po kami. Nagkiklik po yun, nagkiklik po siya sa seller, nakalagay po doon, nagkiklik ka, be a seller. Tapos yun na yung mili na siya ng produkto, at allegedly meron silang online store. Hindi naman po nakikita yung online store ng mga ito. Kaya po, kita namin, ay parang malito. Lahat po ng pagkakataon binigay po namin. Kaya sa po nung May, nirevoke na po namin. Attorney Philbert, nung nag-umpisa po yung investigasyon nyo po dito at nakapagbigay po kayo ng show cause order, sino po yung mga humarap po sa inyo para yung nabanggit nyo na binigyan nyo sila ng pagkakataon para i-explain po at ay paliwanag yung kanilang business model? Sino po yung mga humarap po sa inyo? Pasensya na po ko hindi ko maalala na, pero dumating po yung abogado at isang representative ng SICAO. Yun lang naman po. Para conference naman pa i-present niyo yung model. Yun lang importante sa amin. Tapos mga succeeding na po, yung council na lang po ang pumupunta. Wala akong amin. So, tsaka sir, yun naman, i-clarify ko lang, nirevoke po namin ang lisensya. May tinatawag po tayo sa Revised Corporation Code, yung RCC po, na merong period po yan na winding up. Hindi po ibig sabihin, tapos na magtatago ka na, sarado. Mari po, may natanggap kang pera, ibabalik niyo po yun. Kasi yun yung winding up period po. Which is yung mga seller na natanggapan mo ng pera, ibabalik niyo po yan. Yan po hindi porke na-revoke kayo, stock po na hindi niyo pwede ibalik dahil hininto namin. Wala ko sa amin yung pera. Nasa kanila. Sila po na Attorney, follow-up din po ako. Dahil po marami pong mga miyembro po yung dumudulog dito at nagko-comment po. May mga miyembro po ng kumpanyang ito na dumulog po ba sa SEC para mapagbigyan linaw din kung ano yung mga hakbang na pwede nilang gawin po? Opo, napakarami pong nag-email sa amin. Wala naman po. Kung yan pinakiusapan namin, magpunta ho kayo rito sa amin, mag-execute po tayo ng complaint affidavit kasi ahab natin po yan. Ang problema, lahat po ng sinulatan namin, wala pa po akong naalala na nagpunta po dito sa amin, makakatulong po sila sa amin na magreklamo po sila officially ng complaint affidavit dito po sa amin. Para po, kahit naman po, sa totoo lang kaya namin ituloy po yung kaso. Pero mas magiging matibay po pag lumabas po lahat po yung mga complainants, yung mga seller daw po sa amin at magpunta po dito sa SEC sa 9th floor po sa enforcement. Attorney Philbert, eto may mga comment kasi sa atin dito. Ang sinasabi daw nila ng mga ibang seller ay dropshipping company daw po itong sitaw. Ano po ang inyong reaksyon doon? Yun nga po, kinukumpara po namin yung pagiging dropshipping niya doon sa ibang kaparehong business po. Napakalayo po yung kanilang business. Sa base sa investigasyon namin, binigyan din po namin sila pagkakataon para ipakita kung ano ba yan, paano ba yung business model nyo. Para po ba, hindi lang namin naintindihan, di po ba? Yun lang po Kung nakita naman namin at pindisinta nila na maayos at ito pala, parang pareho po yan ng ibang dropshipping company. Okay.
Tapos wala tayong problema. Wala, hindi sila nagpresenta, hindi na po nagpakita. So attorney, ito po, kasi ang billion daw naipit na pera na po dyan sa ika nga, yung kawawa ng ating mga kababayan na talagang sabi nila, yung mga pera nila naipit po dyan sa pagkaka-revoke. Ano po ang inyo pong payo sa kanila? Para mayroon bang pamamaraan pa, Attorney Philbert, para mabawi po yung mga pera ng ating mga kababayan na naipit po sa pagkaka-revoke at yun nga, dyan sa kumpanya na yan. Ano po bang inyong suggestion o kaya po ay maaari nilang gawin na hakbang legal? Okay, bukod po doon sa sinabi ko kanina, mag-file po sila ng affidavit complaint ng notaryado dito sa opisina namin. Clarify ko lang po, pwede rin po sila mag-file ng staff po laban dyan sa na separate po, hindi po sa amin yun, kami jurisdiction, pwede rin po yun. Kasi po, yung pera po ay binigay nila sa kanila. So, dapat po, binabalik nila yun. Ito po, meron po kaming nilagay na sa order namin na bawal sila mag-transact sa yung sitaw. Kung sabi nila, ang pera, hindi daw nila. May umabot pa sa kanila, kami daw nag-hold ng account. Ano po yung... Pwede naman po silang magpaalam sa amin kasi nilagay ho namin kung meron kayong transaction, magpaalam kayo sa amin. Para ho, makita namin na totoo. Hindi baka mag-withdraw ho bigla yan at itago na. Wala na. Pero wala ho silang paalam na, ay, mag-withdraw kami dahil babayaran namin yung mga investor na. Wala pong gano'n. Wala pong gano'n na. Kumbaga, ang bola po ay nasa kumpanya. Dahil pwede nila sabihin sa amin, nagwa-winding up period na revoke po, hindi automatic magsasara ka lang kagad. Pwede po kasi mag-winding up period, 3 taon po yan. Attorney Philbert, backtrack lang po ng konti, no? Sa paglabas po nitong revocation order at pagtanggal po ng lisensya dito sa kumpanyang ito, nagkaroon po ba sila ng apela? Dahil yung nakalagay na parang pwede sila mag-apela or mag-register uli ng yung lisensya na tama? Yun ba yung nakalagay po sa order? Ano po yung update po dyan para malinawan kung ano yung current process, kung may pending o wala po? Ang alam ko po, kasi nasa ibang department ko yan, ang alam ko po na meron po silang ginawang ganyang apela, wala naman po problem. Process po yan. So, kasi bukod po sa na-revoke namin, nag-fine po pa kami ng 1 million. Yun po gawa namin. Wala naman, proseso po yan, due process po. Kaya, marapatan po ng sitaw na mag-apila po sa aming komisyon. Wala. Bago po mag-apela, kinailangan ba nilang bayaran yung nabanggit yung fine na 1 milyong piso na nagawa po ba yun? Hindi, sama-sama po yun. Yung apila kasama na rin yung fine. Okay. Nagawa po yun. Tapos nagkaroon ng apela. Ano po yung status po ng apela nila? Attorney? Naputo lang si Attorney Philbert, no? Susubukan nating matawagan ulit si Attorney Philbert. Pakitawagan natin ulit si Attorney Philbert, ha? Pero pasamantala, makakasama rin natin si Professor Vincent Bongolan via Messenger. Good morning po, Prof. Vincent. Good morning, sir. Good morning po, Attorney Philbert. And Claire po. Naputo lang sa linya, Professor, no, si Attorney Philbert. Sinusubukan nating matawagan po ulit para kung meron po kayong mga katanungan din. Anong reaction mo doon, Professor? Sa mga nasabi po. Sa mga nasabi ni Attorney Philbert. Actually, marami po sana akong itatanong sa kanya. But anyway, siguro nakikinig naman po si Attorney Philbert, no? Una po kasi doon sa revocation order na inilabas po ng SEC, what we're looking for is yung isang clause man lang sana, magkaroon po ng clause na due to the revocation order, dapat may malinaw po dapat na nakalagay doon kung ano po ang mangyayari doon sa pera ng mga sellers na maaaring maipit. Teka lang, Prof. Vincent, patuloy na. Andiyan po si Attorney Philbert ulit. Attorney Philbert, magandang umaga po ulit, sir. Putol tayo. Naputol po.
Attorney, ito po, Attorney Philbert, meron po tayong isang seller na gusto magtanong po sa inyo regarding po sa kanilang kaso. Ito po si Prof. Vincent. So, Prof. Vincent, nakikinig po si Attorney Philbert. Meron po ba kayong tanong sa ating official ng SEC na bisita ngayon, Attorney Philbert? Good morning po, Attorney Philbert. Marami po akong tanong, no, pero iisa-isahin ko lang po muna. Yung sa regarding po doon sa revocation order, hindi po kasi malinaw sa aming mga sellers doon yung security naman ng mga sellers. Basta naka-revoke lang po kasi yung lisensya, yung operation ng sitaw. And we're looking for na sana may close man lang doon sa bandang huli siguro na habang hinihintay ng SEC yung apila ng sitaw, dapat ay meron dong malinaw ano po ang mangyayari doon sa pera ng mga sellers na maaaring maipit ng pinag-uusapang issue. Okay. Ganito po. Attorney, nawawala po kayo. Hello? Ayan. Okay, go ahead, Attorney. Go ahead po. Ang nilipat na lang po ako. Ay, sige po. Ingay ho. Teka lang. Makalipat po. Okay, sige po. Yan. Okay. Ayan, Attorney. Go ahead, Attorney. Okay. Una po, unang obligasyon po sa aming revocation po siya talaga. Kumbaga, ang talagang anuhin namin dyan ay yung mga wala nang dumami pa ang biktima. So yun po. Naintindihan ko po yung concern po ng nagtanong po na bakit parang wala kaming ginawa. Yun nga po, kailangan po mag-forward po kayo sa amin at magreklamo po kayo sa amin. Kasi po, wala pong binigay sa amin na listahan ng investor or seller po ang sitaw. Hindi po namin kilala kung sino-sino po kayo na masasabing na kayo ang investor o kayo po yung seller. So, kasi wala silang binigay sa amin. So, ang pwedeng protection po na magagawa ay kasi ang pera naman po ay nasa sitaw. Wala po sa amin. Pwede naman natin sabay-sabay na hingi sa sitaw po yan. Okay po, Attorney. Follow up po dyan, ilang beses din po kasi akong nagpadala ng email, ng letter po sa SEC, particularly sa EIPD. Yung mga time na po yun is full of inquiry, and then yung sabi nga po noon sa huli, dapat mag-file ng complaint. Ang ginawa ko po para mangyari po yung gusto po ng mangyari ng SEC, nag-file po ako ng complaint. And doon sa complaint na po yun, inilagay ko po doon yung listahan ng maraming sellers around the world and yung amount of money na kailangang makuha sa sitaw. But unfortunately, hindi po ako natawagan na ng SEC since then. Nagpa-follow up din po ako doon sa resulta ng complaint na ipinail ko. Kasi ginawa ko na po yung sinasabi po ninyo, mag-file na po ng formal complaint. Kailan po kayo nag-file? If I were not mistaken po, ano po, affidavit complaint po, notaryado yes po. Opo. Ano po yun, notarized by a lawyer. And nilagay ko po doon yung mga ebidensya, including the screenshots of the withdrawals. And also yung mga claims po ng maraming OFWs. Sige, ganito gawin natin. Imbitahan ka na namin sa opisina para haharap mo na kami dito. Pwede ka ba pumunta sa isang linggo? Sige po, sir. Opo. Ayan. Maganda yan. Usap-usap kayo dun. Nandun na lahat. Pumunta ka na dito. Kailan ka pwede pumunta? Hintayin ka namin. Sige po, Attorney. Actually, Vincent Bungolan po. Siguro, Attorney, sama na rin natin, pati yung mga nasa Pilipinas pa na pwede makapunta. Sama na ni Prof para isang grupo na kayo dyan mag-usap-usap. At para magkaroon ng linaw. Para hindi lang, para isahan na lang. Andyan lang mga, lahat ng mga naghahabol sa pera. Oo. Para malinawan. Sabihan nyo na lang po kami kung ilan kayo at baka buong day. Oo nga. I-schedule. Baka naman pwede naman i-schedule. Professor, pwede mapag-usapan nyo sa grupo nyo kung sino yung magtatayo bilang spokesperson po ng grupo para
para maging focus po yung pagbisita dyan kay Attorney Philbert. Oo, sana sige po, maintindihan. Sabay-sabay po kayo nagsasalita, mahirap po yun. Dapat po may spokesperson kayo, mga isa, dalawang tao. Yun po yung may alam ng lahat. Yun po yung kakausap. Para malinaw. Hindi kailangan lahat kayo para kayo mag-update. Walang problema doon. Opo. Sir Philbert, Attorney Philbert, ito ba, meron lang kasi mga comment dito sa ating Facebook page. Gusto ko lang ma-address kay Attorney Philbert. Ang sinasabi po kasi Attorney Philbert ng iba dito mga may pag-asa pa bang ma-lift yung revocation, Attorney Philbert? Kasi ang sinasabi dito ng iba, hindi raw kamukha ito sinabi ni Madiskarte MG, ang sabi ng taga-Sitaw, hindi makarelease ng pera dahil kailangan i-lift ng SEC. Just lift the revocation para mabalik daw ang pera namin. Lahat ng sellers, please, I'm begging you, SEC attorney. Yun. Ano ang reaction mo doon, Attorney Philbert? Ano po ba ito? Possible po ba ito? Yung ganitong mga senaryo na ma-lift? Kasi kasama po sa due process. Kung nakita, napatunayan, nagkamali kami. Ang EITB, ang department ko, walang problema po yan at i-release yung revocation na yan. Walang problema po. Pero yung sabi nyo kanina, may taga-sitaw. Taga-sitaw po ba yung nagsasabi o yung seller ng sitaw po nagsasabi? Kasi yung taga-sitaw po mismo, alam na nila kung anong dapat gawin. Yung winding up period po at lahat ng pera, wala pong naghihinto sa kanila para ibalik ang pera. Wala pong naghihinto. Lagi lang siyang ginagawa na, ang SEC po may kasalanan, dahil may revoke, hindi nag-withdraw. Hindi po, ang pera nasa kanila. Kailangan lang sabihin namin na itong taong binigyan, binayaran nila, itong kami ho ang tutulong para ma-balik. Ang problema, hindi na ho sila balik. Attorney, follow up lang po, Attorney Philbert, no? Currently po, sa ngayon po ba, meron bang nagiging communication po yung kumpanya ng sitaw po sa SEC para yung nasasabing nababanggit, hindi natin kasi alam or ma-verify kung meron pong pending appeal. Sa ngayon po ba, may mga humaharap po taga-sitaw sa inyo, nakipag-usap dito? Ganito ho. Papa-verify ko kung ano na yung status po kung may appeal po dito para sa Lunes o kung kailan man sila pupunta ilalatag ko yun. Maraming salamat po, maganda po yan, Attorney. So Professor Vincent, meron ka bang gustong katanungan kay Attorney Philbert? Meron lang po akong follow up doon sa sinasabi po ni Attorney Philbert kanina regarding the dalawang business ng negosyo po ng sitaw. No? Actually, na-discuss ko na rin po sa ilan sa mga video ko. Yung isang registration po kasi ng sitaw is Information Technology o PC na ang primary purpose po is about IT software. And then the other business is New Sitaw Corporation. And nabanggit po ni Attorney kanina na ang may problema ay yung information technology o PC. This is beyond the nature of the business na e-commerce. So sabi rin po ni Attorney kanina, yung New Sitaw Corporation ay okay. Wala pong problema ang New Sitaw Corporation. And the only problem is the business model itself. And I also explained the business model of New Sitaw Corporation because I myself created a dropshipping store in the past, more than 5 years ago. So ang ginagawa ko po doon ay bumibili po ako ng product, for example, sa Shopee and then ibebenta ko sa TikTok Shop. Bumibili po ako sa Shopee minsan, binibenta ko naman sa Lazada. That's how I sell my products. And the same thing with the New Sitaw Corporation. They also buying products from Amazon and then ipapublish po nila sa sitaw. They are also buying products from Alibaba and they are also publishing it in New Sitaw Corporation. Kaya po ang dami pong mga products na matatagpuan from sitaw to Alibaba to Amazon and all other platforms. So that's how business model ng dropshipping in this new generation. Unlike before po kasi, ang business model ng dropshipping is that
nagsusource lang tayo sa iba't ibang mga suppliers. Unlike sa mga bagong upgraded po, dahil may technology na po tayo ngayon, wherein every system can be integrated from one to another. Ka-clarify ko lang ho, pareho po silang nirevoke namin. Hindi po namin, wala ho akong sinabi kanina na sila'y hindi. Pareho silang nirevoke namin. Dahil pareho, magkadikit po sila. Hindi po magpo-perform yung isa kung wala yung isa. Pareho sa aming nirevoke sila. Okay po, Attorney. Attorney Philbert, business model, wala hong ganyan pinresenta ang sitaw. Okay. Attorney Philbert at Prof. Vincent, ito lang, may maganda kasing nasabi sa isang nagko-comment sa atin dito na kung baka maganda daw sa paghaharap po yung nabanggit po ni Attorney Philbert na pwedeng pumunta si Professor Vincent at kung sino man ang pwedeng tumayong spokesperson at makipag-meeting sa inyo. Maganda rin po daw kung meron pang contact sa sitaw na makasama po sa usapin yun at kung papayag din po daw na may makasamang media para yung transparency rin po na makita yung at least all sides po malaman natin at kung ano yung magiging usapin kung papayag po kayo sa ganon. Yung sa pagsama ng taga-sitaw, pwede naman namin padala ng ano. Kailan kayo darating. Ayun. Padadalan po namin sila na email, walang problema. Pero sa media, pasensya na po kayo. Ang investigation po ay confidential po yan. Sige po, naunawaan naman natin yan. At siguro naman yung magiging resulta ng usapin na yan ay atin din naman katanungin kay Attorney Philbert sa inyo po. Kaya at least maganda po ay magharap po yung mga miyembro ng sitaw, yung kung sino tatayo na spokesperson at mismong sa panig po ng management o kung sino po yung spokesperson mismo sa kumpanyang sitaw na sana pwede rin humarap kasama po niyo, Attorney Philbert. Maraming salamat po niyan na magandang balita yan. Ito na lang po yung ako na magse-set po. So kunyari sa susunod na biyernes i-set ko na lang para may enough na notice para doon sa sitaw. Yan, oo. Attorney Philbert, meron ba bang existing office tong sitaw sa inyong record po? Well, ang pinuntahan namin nung pagkatapos nawala na sila doon sa nirerentahan nila. Okay. Email yan kasi automatic mo. Kasi sa amin po, dahil doon sa MC digitalization namin, MC28, ang notice po namin diretso sa email. May email silang pinoprovide. May email. Okay, kaya pagka hindi nila pinansin yun ang problema ko. We can also send doon sa council nila kung meron man hong appeal dito. Oo, may abogado po naman yan, na humarap sa inyo nung una, di ba? Masusulatan niyo. Sige po. Yun lang po. Para clear lang po lahat. Yun lang po. Ipapatawag naman po sa Friday kung para yun na lang ho. Para may isang linggo tayo para pataan. Makapag-ready sila, makapag-ready din yung kausap namin. Kayo lang naman ho magre-ready kasi kami ready kahit pumunta kayo sa linggo. Attorney Philbert, mga ilan po ang pwedeng sumama kay Professor Vincent sa kanilang hanay? Pwede nyo i-accommodate po. Pwede nyo i-accommodate. Hanggang ilan lang po? Sa totoo lang ako. Kasi nagre-retrofit po kami. Maliit lang ho opisina. Pwede naman siguro hanggang sa kanila po, mga 5 tao lang ho pwede. 5 tao. So, Professor Vincent, sa inyo pong hanay, pag-usapan nyo na po kung sino po sa inyo, 5 po ang pwedeng humarap sa SEC, sa inyong hanay, para once and for all, ma-settle po ninyo yung inyong gusot, inyong problema. Malaking problema. At Attorney Philbert, kung meron po kayong mensahe po sa mga nakikinig po na mga ating mga na seller po ng kumpanyang ito na may issue po, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? At sa mga yung mga online na companies ngayon na nakikinig ngayon. Sana po hindi wag kayo magalit sa amin dahil ginagawa lang po namin ang protection ng mga investor. Pag may nakita po kaming talagang mali na ginagawa, hindi naman namin basta sinaraho. Binigyan namin pagkakataon. Ang problema po, yung ating sitaw po, hindi po talaga nag-meeting ka sa amin. So yun po, anong pahong next billing namin, magkaroon po tayo ng official na
na yan, talagang official na notarized na complaint affidavit na nandun po lahat ng mga informasyon. Pangatlo ho, hindi tayo dapat mag-away ho sa social media. Tama. Tama po yun. Tulungan. Oo. Tulungan. Ayan po, maraming salamat po ha. Teka lang, may pahabol akong tanong kay Tony Philbert. Tony Okay. Philbert, bukod po ba dito sa Sitaw o yung mga dropshipping company, meron pa po ba kayo, marami ba kayo napasarapang mga ganito rin ang Oo. senaryo? Ang alam ko, ito pa ang unang-unang Unang-una. Ito po, Yung parehong meron kaso, din no? itong gantong style. Siya ho, pero meron pang ibang style na napasarap namin. Okay. Alright, oo. Maraming salamat po, Attorney Philbert. So, Friday, ano? Next Friday? Next Friday, ang expected ninyo na meeting. Alas 10 po na umaga, sineset ko na po para tapos na. Meron na tayong time. Ayan, 10 Ayan. a.m. Friday, Professor Vincent, mga kabante. Oo. Pag-usapan nyo na po sa inyong hanay, sa mga sellers, kung sino po ang inyong itatalaga ng mga, bukod kay Professor Vincent, no? Na Na mga kasama pa spokesperson. niya, na spokesperson ninyo, para po kung ano man po ang inyong gustong ipaabot po sa ating SEC. At kung merong matanong na sa hanay po ng kumpanya na humarap din, kasama ninyo sa meeting nyo po kasama si Attorney Philbert, ay maganda rin yan para mas maging malinaw po. Maraming salamat po, Attorney Philbert. Thank you very much po, Attorney Philbert Flores, sa inyong pag-aksyon abante. Yes. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Ayan, thank you po. Maraming SEC. salamat po sa SEC. Ayan. Opo. Ayan. Okay, Alright. Professor Vincent, ayan po, ngayon po ay nabigyan na po, the ball is in your court na rin also, para mas maganda rin na yung pag-uusap, nabigyan na po kayo ng oras, I think next week. So maganda pag-usapan sa grupo ng mga sellers po kung sino pa talaga. At siguro, I advise, maganda rin, magsama silang abogado na nila. Yes, magsama rin kayo ng abogado para yung legal aspect ay mapagtulungan po ninyo ng SEC. Ano man po yung kung may pagkasunduan kayo o meron kayong mas maunawaan ninyo na maayos yung pag-uusapan. Professor Vincent. Professor? Opo, salamat po. Ayun, para dun sa kaalaman na rin po siguro ng lahat, no. Nakita ko na po yung apela po ng Sitaw sa SEC. It was filed July 13, 2024 po, and actually I have a copy here ng audited financial statements and the GIS po na hinihingi ng SEC sa Sitaw. Yun nga lang po, hindi ko natanong kung gaano katagal yung decision na hinihintay para ma-decisionan kung ganito. I guess mas maganda yung dun sa meeting nyo na po. At iimbitahan din naman nila yung Sitaw. Yes. So yung magkapadala sila ng sulat daw at professor, no, mga kabante sa abogado na sumulat sa kanila sa Sitaw, di pwedeng doon siguro, through doon, at makukonect kayo sa mga taga-Sitaw. At sana po ay mabigyan na ng linaw sa meeting na yan. Sa at syempre, mga kabante, bukas po tayo sa Sitaw, management. Inuulit po natin from day 1, Monday hanggang ngayon po. Inaanyayahan po namin kayo kung kayo po ay gusto nyo magsalita rin dito. Wala pong problema. Yes, Welcome po sa Action Abante yan. Na makapanayam kayo. Matanong ko rin na Professor Vincent, nabanggit mo na parang you were supposed to have a meeting. Natuloy po ba yon? Yes po, natuloy po yun with the current operations head ng Sitaw, no, si Sir Evander Flores. And ang napag-usapan lang naman po namin doon is yung legitimacy noong mga message po ng may-ari ng Sitaw na si Dylan Lim. And according to Sir Evander ay legit po yun. Galing po kay Sir Dylan yung message na yun, and hindi po gumagawa ng kwento. Yung mga AS, hindi po sila gumagawa ng kwento na sinasabing ay pampakalma lamang or whatsoever po yung salita. So yun lang naman. I guess maganda po, Professor, since nakausap nyo rin po yung operations manager na si Sir Evander ba yun ng Sitaw, baka pwede siyang imbitahin. Oo, sabihin nyo rin na bukas ang SEC. At bukas ang SEC partner at bukas din tayo sa Action Abante. Baka gusto ni Sir Evander na magpaunlak ng interview po sa amin para makuha din natin ang side po ng Sitaw sa isyung nito. Oo.
Alright. Opo. So, Try my best po na kausapin si Sir Evander na samahan po kami. Actually, Sir Attorney, Professor Vincent, meron tayong reporter magre-report mamaya tungkol naman sa pinuntahan din niya yung opisina. Yung opisina. At tinatawagan din niya. So mamaya, mayroon po tayo update dyan. Para kompleto po tayo sa Action Abante. Gusto natin malinaw lahat. Yes. At mabigyan lahat ng panig, lahat ng SEC, seller, o pati sitaw, inimbitahan namin kayo dito sa Action Abante sa DWAR Sir Evander, yung po kayo magbigay linaw sa inyong sagot naman. Okay? Yung operations manager, yung abogado po ay kung pwede po mabigyan ng linaw at ma-interview po natin dito at yun next week na kasi yung meeting nyo po with the SEC. Kung matawagan nga natin si Andrea Salve, ating reporter nag-follow up yung kahapon sa SEC tsaka sa opisina ng Sitaw para malaman na natin, marinig din ni Prof dito tsaka natin mga kaabante yung kanyang naging pag-iikot, pagronda ay talaga namang tinutukan niya ng ating Abante reporter at ang ating news gathering at syempre pasalamat tayo sa ating mga boss si Ma'am Jean nakatutok diyan Ma'am Jean Lacorte ang ating boss talaga tumulong din nga sa pag-set up ng meeting ito sa SEC. At sa maraming nakaantabay at nanonood at nakikinig na mga miyembro po ng kumpanya, ayan po ay sana po medyo nagkaroon ng linaw at yan, magkakaroon na po ng pagpupulong between kung sino yung tatayong spokesperson niyo po at SEC at sana po mismo yung sa panig din ng Sitaw management ay makadalo rin po doon sa dapat naman pag-uusap na yan. Dapat dumalo kung talagang sincero. Yes. Sincero ang inyong pagmamahal sa inyong mga seller, dumalo kayo, Sitaw. At kung may pag-asang mag-apela at matuloy, di ba? Hindi natin alam yan. Sa pag-uusap na lang yan ng SEC. At kaugnay yan. Pwede na. Tawagan natin ang ating Abante reporter, si Andrea Salve, na nagtungo sa SEC kahapon at sa tanggapan din ng Sitaw. Dyan sa bandang Taguig. Andrea, good morning! Andrea Salve. Good morning. Yes, Andrea. Kamusta ba? Kasama natin si Prof. Vincent dito, yung isa sa mga kinatawan ng mga seller ng ito nga, yung gahabol sa kanilang pera na naipit. Kamusta ba ang yung pag-iikot diyan sa sa Sitaw at yung pakikipag-ugnayan sa mga numero na ating nakuha, ating mga cellphone numbers na nakuha na apparently ito yung mga opisyal o kaya mga representative ng Sitaw? Binisita namin kahapon dolan yung floor ng Sitaw, opisina ng Sitaw sa Taguig City, sa isang building sa Taguig City at wala nang katao-tao doon dolan. Wala na. May video tayo, meron tayong video yan, di ba? May video tayo nga na kung pwede natin ipakita. Parol natin yung video ni Andrea. Oo. Sige, go ahead, Andrea. Sinamahan tayo ng receptionist ng building at according sa kanya ay nung pumutok daw itong revocation order for Sitaw ay agaran din namang naghapot yung mga empleyado at ang sinabi sa kanila ay work from home setup daw muna sila. Pansamantala at ilang beses din na siniguro yung may mga sellers pa rin daw kasi na pumupunta doon at nagtatanong. Sinisiguro, tinitiyak yung mga seller na magiging maayos din yung sitwasyon ng Sitaw. Sinubukan din natin tawagan yung ilang numbers na ating nakuha, mga contact numbers na rin nakuha from Sitaw. Pero sa ngayon, wala pa rin tayong natatanggap na sagot mula sa kanila. Tatlong personalidad to, Andrea, na tinatawagan mo, no? At tinitext mo rin, ano? Tatlo. Tama yan, Dollar. At hanggang ngayon, wala pa rin response. Wala pa rin. Yun na nga. Tayo rin naman kahapon, 30 minutes na 30 minutes natin tatawagan din yung number na yan. On air. Live tayo. Wala talaga sumasagot. Kaya minabuti natin, baka si Andrea naman makuha sa charm ni Andrea. Wala na pala tao sa opisina. Walang kahit isang empleyado. Wala na. Ay, nako. Yung ibig sabihin, Andrea, kailan pa sila wala doon? Ano nga, kailan nga ulit? Ilang buwan nang nakakalipas doon, nung June, nung naglabas ng revocation order, sabi nung receptionist, naghakot na ng mga computer. Nung June pa lang. Nung June pa lang. Ganun kabilis nung paglabas. Naghakot na. And
hanggang ngayon, meron pa rin tong mga seller talaga na pumupunta doon at bumibisita. Akala nga nila kahapon, seller. Kaya seller ka. Oh, yun lang po. So yung mga seller, nagpupunta doon para ika nga mga musta kung ano na nangyari, parang ganun ba yun? Oo, nangungumusta dolan at sinabi nga, nakwento din ng mga seller doon sa receptionist na meron pa rin silang contact doon sa isang team leader o yung mga leader ng mga seller na hindi niya na mag-worry kung ano yung pangalan. Pero nakakausap pa rin tao. Itanong natin sa iba nating mga kumpinan. Ayan. Meron Ayan mga kabante, Andre, niro-roll natin yung video kinuha mo. Yan po yung office ng Sitaw. Saan ba yan? Saan ba yung area na yun, Andrea? Sa BGC to, Dolan. Sa BGC? Sa BGC. Oo, nasa 12th floor. Wala na, parang wala nang laman, no? Walang ilaw, wala rin tao talaga. Ano sabi ng guard? Yung nga, June pa. Yun ang sabi niya, June pa raw. Ilang buwan na rin. So, ibig sabihin, ito hindi na sila nakarenta dyan o tapos na yung kontrata nila? Anong sabi ng nakausap mo dyan? Yan lang ang hindi natin sigurado kung parang inaano lang ba yung kontrata or kung naayos ba yung mga papele. Pero sabi ng SEC naman kahapon, kung pwede namang makuha ng mga complainants yung kanilang nilagay na pera at sitaw. Kailangan lang nilang kontakin yung sitaw, of course, kasi hindi naman daw naka-freeze yun. Wala namang order na freeze ng mga funds and assets. Yes, yan. Okay. So, right, maraming salamat sa iyong pag-aksyon Abante, Andrea Salve, ha? At siguro, maganda, Andrea, Friday, although hindi bawal daw ang media, pero siguro pwede mo bantayan after ano naging resulta ng kanilang resulta ng meeting ng SEC. Pupunta doon si ating mga seller at ang Sitaw. Si Prof. Vincent ay pupunta doon at sana kung may mahagilap din tayong taga-Sitaw mismo. Yan ng Sir Professor Vincent. Sana kung makausap niyo po si Sir Evander na nakausap niyo yung binabanggit niyong operations manager na baka pwede siya o yung kung sinong maging representante ng Sitaw po sa inyong meeting po next week. Sige po, sir. Ayan, usapin ko po si sir. Okay, maraming salamat. Si Andrea Salve po ay ating i-request ulit sa ating mga boss na pagtapos ng meeting ninyo, ay mabantayan kung anong naging resulta. May interview po kayo. May follow up tayo dito sa kasong ito. Alright? Maraming salamat po. Maraming salamat, Andrea Salve, ang ating Abante reporter sa iyong pag-aksyon Abante ngayong araw ng Biyernes. At syempre, maraming salamat, Professor. Maraming salamat din, Prof. Vincent, at talaga namang sa ngalan ng kanyang mga kasamahan din ay talaga tumutugon sa kanyang sana po magkaroon po ng way through at solution po sana sa ikaloob mga may awa po ang Diyos, kaloob ng Diyos na mabawi sana ninyo ang inyong pera, lahat at kami po sa Aksyon Abante ay narito lamang. Nagpapasalamat din po kami sa inyo sa inyong pag-unawa at paghihintay dahil ito 5 araw at tinutukan tinutukan po natin ito. At least nagkaroon po tayo ng at least linaw po at meeting kasama mismo ang tanggapan ng SEC. Maraming salamat rin po kay Attorney Philbert. Philbert, anong pinili niyo, Sir? Attorney Philbert? Pero siya Flores, Attorney Philbert Flores ng Securities and Exchange Commission. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat, Andrea. Maraming salamat, Professor Vincent. Salamat po, Radyo Abante. Ayan. Okay, partner. Ayan, sa mga nakikinig po sa atin at nanood po sa ating live stream. Ayan. Ay, teka lang. Partner, meron tayong Flash Report. Merong sunog, merong sunog.